Napansin nyo ba na parang nagiging mannerism na ng mga tao na tawaging ninja lahat ng sport bike na makikita nila? Aminin mo man sa hindi? Alam kong dumating ka rin sa punto na yan at okay lang yan, ma-dudes. Hindi ka nag-iisa. Patunay lamang yun na pambihira talaga ang nabuong kulto ni Kawasaki to the point na mati kahit hindi ka marunong magbasa ay maiintindihan mo pa rin. Ngunit, para magkaroon tayo ng mas malalim na pagkakaunawa patungkol sa likod ng intensyon ni Kawasaki sa paggamit nila ng ninja branding, una dapat ma-realize natin na hindi siya tinawag na ninja dahil lamang sa kulay berde niyang motor. Magkaiwalay po ang konsepto at inirepresenta ng dalawa. Pero ang pinakasimpleng explanation bakit tinawag ng ninja ni Kawasaki ang sport bike nila ay dahil na rin sa eksklusibo netong mga karakter. At eto nga, ma-dudes, ang pagkakaroon ng strong and easily recognizable Japanese brand identity. Hindi ko na-explain ano pa man ibig sabihin ng ninja dahil lahat naman tayo ay meron ng idea kung ano man yan. Which is why bakit yan talaga ang pakay ni Kawasaki na itatak sa isipan natin na ang sport bike nila ay malakas at kargano ng mga pinagbabawal na teknik ng isang ninja. Ang pinakaunang model na nabigyan ng pangalan ng ninja was the 1984 Kawasaki Ninja GP-Z 900 Single A. Ito yung mga panahong pumuputok pa lang worldwide, influensya sa kultura ng tinatawag nilang stealth Japanese warrior, aka the ninja. Obviously, wala pang social media or si Naruto ng mga panahon na to. Tanging movie theater at Betamax lang, ma-dudes, ang nagpalaganap niyan at that time sa tulong ng pelikula ni Bruce Lee at iba pa. Pero ang isa sa nakapatibay at nagpundar talaga sa pag-establish ng ninja identity into Kawasaki sport bike ay yung isang eksena sa pagiging kamote ni Tom Cruise from the 1986 movie Top Gun, showcasing an impression na kaya niya daw sumabay sa take-off ng isang fighter jet. Well, at least with the latest Ninja H2R lumalaban talaga. Pero hindi ibig sabihin nito na puro marketing ploy at yabang lang ang naging unang ninja ni Kawasaki when in fact, ito yung isa sa mga unang nagkaroon ng malaking advancement in terms of technology as the fastest commercial road legal sport bike na mabibili mo sa panahon na yon. Siya na rin mismo ang unang street legal motorcycle na bumasag ng 241 kilometers per hour. Dahil sa kanyang 998cc dual overhead cam 16-valve, water-cooled stress member inline 4 engine that makes 108 horsepower and a 63 Newton meters of torque. Sounds like family baka mo, ma-dudes? Oo naman, yes, since 1984 to now 2023. Exactly 14,235 days later, eto pa rin, ma-dudes, hanggang ngayon ang parehong engine specification ng lahat ng top-of-the-line high-performance motorcycles natin. Nakuha kasi nila yung tamang balanse ng power and reliability through maximizing engine output from a higher rev limit. Thanks to its 16-valve dual overhead cam with water cooling system para mapanatiling nasa optimal running condition ang motor. Handling is also improved kumpara sa ibang motor sa tulong ng counterbalancing shaft for inertial weight stability. Ito yung rason bakit napaka-smooth at manageable ng vibration sa makina natin kahit sagad na yung RPM. Napaka-mabisang kombinasyon ng tatlong yan for maximizing power, agility, and reliability. Which is why bakit di Kawasaki Ninja GP-Z 900R, ma-dudes, ang unang nagtayo ng standard sa mga sport bikes natin even up to this day. Etong motor na to ang nakapatrigger sa pagsiklab ng golden era ng mga sport bikes through its technological success. Dito na nagsilabasan ang mga pambatong flagship bikes ng mga kilala nyong motor. Gaya ng original Honda CBR 900RR Fireblade na sinabayan rin ni Kawasaki with its first generation Ninja ZX-10R. Hanggang umabot sa 1,340cc displacement Suzuki Hayabusa na later humabol si Kawasaki with a 1,441cc which is the Ninja ZX-14R. All the way up to the forced induction engine turbo Hayabusa versus supercharged Ninja H2R of Kawasaki. Diyan mo makikita ang pagiging competent ng Kawasaki noon pa man at hanggang ngayon, kung saan sumuko na ang iba sa kanilang multi-cylinder sport bike. Yet still eto pa rin si Kawasaki at nagtutulak pa rin ng high-performance ninja kahit 250cc inline 4 pa yan. And to top it all off, sila rin ang Japanese pioneer brand na nakapagtulak agad ng fully electric and hybrid sport bike under its original branding, the Ninja series. Yan ang gusto ko sa Kawasaki, pinanghawakan talaga nila kung saan sila nagsimula. Ito yung legit manufacturer ng motor na hindi sumasabay sa uso.
kundi sila mismo ang nagpapauso. Ang Ninja branding ni Kawasaki Madits ay isang pangmalupitang branding na hindi kailanman mapapanis. Madaling tumatak sa mga tao at higit sa lahat kumpletong lineup na buhay pa rin. Ngayon may bonus content ako sa inyo Madits para sagutin ang why bakit kulay Mountain Dew ang primary color ng mga ninja. And the simplest answer to that is mostly dahil sa racing heritage ni Kawasaki. Noon pa man kulay green na talaga yung mga motor na ginagamit nilang pangkarera sa anumang mga racing events. Manalo sa matalo ay tumatak ang matingkad netong kulay sa mga tao. Gaya ng kung paano natin madaling matukoy ang sport bike nila sa lansangan. Oh yes, this is also the reason why bakit KRT? Kawasaki Racing Team ang tawag nila sa primary green color variant. Ngayon kung naintindihan mo ang topic natin, sa isang tingin mo pa lang sa kulay green na motor na may pangalang Ninja, ay magkakaroon ka na agad ng idea sa halos buong history at kahalagahan ng motor na yon. Anyway, kung may hindi ka pa rin maintindihan, huwag kang mahiyang magtanong o mag-suggest ng iba pang topic na pwede natin i-cover. Thanks for watching and as always, to the loo, my dude!